Okay, and we are live sa ating 5 p.m. na Facebook Live online training. So, medyo late tayo ng konti. Okay, kasi kakagaling ko lang din galing sa gym, kaya medyo pawis pa. Okay, so again, mag-aantay ako ng mga 2 minutes para makapasok kayo. Again, ang topic today is, ano ang pwede mong gawin kung matagal ka na sa business mo pero hindi ka pa rin masyadong nagkakaroon ng resulta. So, itong tips na ibibigay ko today, ito yung ginagawa ko, okay? Ito yung ginagawa ko, ina-apply ko mismo sa sarili ko. At para sa akin, effective siya, okay? So, kaya ako i-share ito kasi nag-work to sa akin and I hope na mag-work din to sa'yo ngayon. Okay? So, again, we are live sa 5 p.m. Online coaching natin sa Facebook. At again, mag-aantay ako ng mga 2 minutes. Okay? So, again, kung nasa loob ka na, pwede ka mag-comment kung okay ang audio or kung naririnig mo ako. Okay? Okay. Free tips kung ano ang pwede mong gawin kung matagal ka na sa ginagawa mong business pero hindi ka pa rin nagkakaroon ng masyadong resulta. Okay? So, napakahalaga nito guys kasi again, kung yung pinakamahalaga talaga is yung makuha mo yung unang resulta. Kasi once na makuha mo yung unang resulta mo, ay susunod na yung mga resulta. Okay? Para siyang domino effect na once na ma-figure out mo yung unang resulta mo, sunod-sunod na yon, domino effect na yon. Kaya ko din i-share yung topic na to kasi may nag-chat sa akin kanina, nagtanong na kung ano daw yung pwede niyang gawin, nag-ask siya ng mga tips or nag-ask siya ng mga advice, okay? Kung ano daw yung pwede niyang gawin dahil matagal na siya sa ginagawa, malaking resulta. Okay, so ngayon, i-share ko sa'yo, tatlong tips lang naman yung i-share ko sa'yo today. Okay, mabilis lang to. So, yung unang tip, kung wala ka pa rin resulta ngayon, pwede kang bumalik sa goal mo. Okay, so i-rewrite mo yung goal mo, kung ano talaga yung pinaka-goal mo sa ginagawa mong business. Kung nasa ignition marketing ka man sa business namin, affiliate marketing, i-rewrite mo yung goal mo or isulat mo yung goal mo. Dapat maging clear ka sa gusto mong mangyari. Dapat maging clear ka sa goal mo. Kasi again, once na maging clear ka sa goal mo, yan yung magbibigay sa'yo ng focus, okay? Once na ma-determine mo yung focus mo, yan yung magbibigay sa'yo ng behavior. Once na makuha mo yung behavior galing sa focus mo, yan yung magde-determine ng action mo. Kaya napakahalaga ang pag-determine na maayos na goal. So, paano mag-determine na maayos na goal? Katulad, kung nasa network marketing business ka, pwede mong isulat kung ilan yung prospect yung kakausapin mo per day. Okay? Pwede kang magsulat kung ano yung pwede mong i-share sa kanila. Pwede mong isulat ulit kung ano yung possible na maibigay mo na value sa kanila. So, yun yung pag-assess ng goal. Okay? So, yung pangalawa na pwede mong gawin is that, pwede mong balikan yung mga previous approaches mo, pwede mong balikan yung mga previous post mo, at hanapan mo ng butas or hanapan mo kung ano yung mga bagay na hindi nag-work sa'yo before. Kasi once na ma-determine mo yung mga bagay na hindi nag-work sa'yo before, napaka-importante yun. Okay? Napaka-importante yun. Kasi may pattern yan may pattern. So, once na makita mo yung mga bagay na hindi nag-work before, kung nagpo-post ka ng direct to the point na punta ka dito sa link kasi dito ka kikita, punta ka dito sa link dahil ito yung magbibigay sa'yo ng pa-sexy. So, yung mga post na ganun, pwede mong i-revise, pwede mong gawan ng story, or pwede kang mag-share ng mga testimonial from the previous na users or from the previous na mga tao na nagkaroon ng resulta sa business mo. So, yun yung pangalawa. Pwede kang studyhan mo yan, okay? Studyhan mo, pag-aralan mo, alamin mo kung ano yung nagawa mong parang mali sa post na yon, kasi ikaw din naman yung makapag-determine kung ano yung mga nagawa mo before na hindi talaga nag-work. So, yung pangatlo is you needed to change approach.
Okay, again, you needed to change approach. Once na ma-determine mo yung mga previous na mga ginawa mo na hindi nag-work, kailangan mong mag-change ng approach. Yan yung pangatlo. Kaya importante sa business natin, kailangan na maging flexible tayo. Okay? So, kaya dapat alamin natin kung ano yung nag-work at kung ano yung hindi nag-work. Dahil doon natin kukunin yung mga next move or yung mga next na mga activities na gagawin natin. Katulad sa ginagawa ko, okay, sa ginagawa ko kasi, pag gumagawa ako ng mga ads or gumagawa ako ng mga post, chinecheck ko talaga yung mga post ko before, sinesave ko, ini-screenshot ko. So, pwede mo yun gawin, ini-screenshot ko siya, tapos kino-compare ko yung gagawin kong post ngayon sa ginawa ko before na hindi nag-work. So, yung ginawa ko is chinek ko kung ano yung mga hindi nag-work sa akin before kasi kailangan ko mag-change ng approach, kailangan kong baguhin yung approach ko para malaman ko kung ano yung next na dapat gawin na magti-take effect talaga. So once na i-apply mo tong tatlong tips na to, talaga possible talaga na magkakaroon ka ng resulta or possible talaga na makuha mo yung pinakaunang result mo kung wala ka pa talagang nakuhang resulta. Okay? So I hope na may natutunan ka sa tips na binigay ko ngayon. Medyo pawis na. And again, i-click mo lang yung follow button sa upper right para ma-notify ka sa mga future na mga training videos. And tomorrow, huwag kang mawawala, 6 p.m. yung Facebook Live natin. Okay? At also, don't forget, kung member ka ng team namin sa Ignition Marketing, yung regular na online training natin every 9 p.m. So, we hope to see you tonight. Okay? So, again, my name is Happy Sanable. Bye-bye. Have a great day.